So, guys, gusto ko lang talakayin 'to kasi meron pong matinding nadiskubre ngayon tungkol po dito sa Zero, Balance Billing na programa po ni Pangulong Bongbong Marcos. Hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat. This is me, I'm back for another vlog today. At ito nga mga sangkay, pag-usapan po natin itong matinding balita ngayon. May naglabas kasi ng information. Wala raw budget na inilaan para po sa Zero Balance Billing program ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito po yung pagpapa-hospital na libre. Alam nyo, nahiwagaan ako dyan, mga sangke, kasi gaya nga ng sinabi ko before pa, paano masusustain yan? Kasi buong Pilipinas po yan eh. Isipin nyo na lang mga sangke, halos minuminuto, meron pong minuminuto talaga sa iba't ibang mga hospital, meron pong nagpapagamot, di ba? Or oras-oras, meron pong nagpapagamot. At meron pong nagbabayad ng gamot. O nagbabayad ng kanilang pagpapagamot. So, paano nila masusustain yan? Di ba? Well, ito na nga, may lumabas na information tungkol dyan. Magugulat kayo. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.56 million subscribers na. Kaya naman kung ikaw hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay ngayon. Comment down below, #solid sangkay, kasama po ang inyong mga lugar. Okay, ito. Pag-usapan po natin mga sangkay kasi masyado po itong palaisipan. Ayan. Ito kasi yung isiniwalat nitong, sino ba to mga sangkay? Sa ano to eh? Sa ACT ba? Yung party list na mga lagi pong kontrabida sa gobyerno. Mga paying patients, sabi dito ang nagbabayad? Yun yung tanong niya. Kasi nagtaka siya. Ayon po sa kanya dito, kongresista isiniwalat na walang budget na inilaan para sa zero balance billing. So, nung nabasa ko to, sabi ko, saan galing yung pera? Ayan o, wala daw pong budget na inilaan para sa zero balance billing. So, saan nang gagaling? Ngayon nga mga sangkay, nagiging usap-usapan, no? Na mayroon nga daw pong mga programa na hindi na po funded ng ating pamahalaan. I don't know, isa po ito dito mga sangkay. At ito, sila ay nagdududa bakit. Ngayon, ang tanong dito mga sangkay, pinost ko nga po ito, hindi kaya ito ay sa Marcos Wealth na? Ito ay tanong lang naman. Kasi saan galing guys, di ba? Saan galing mga sangkay yung pinambabayad dito? Sobrang talaga to, sobrang mind-blowing, no? Kung wala kasing fund, mga sangkay, no? Mula po sa gobyerno natin, bakit tuloy-tuloy ito? 'Di ba? May iba, mga sangkay, nagbabayad diyan. 100,000, 200,000, 300, 400, 500, 600,000, 700, 800,000. Per pasyente po yan. 1,000,000. So, just imagine, paano maipagpapatuloy kung walang budget? 'Di ba? Kung ganyang kalalaki. Buong Pilipinas po yan eh. Napakarami po mga DOH hospital sa buong bansa. Sa Eastern Visayas, 2. Doon sa amin, 2. At sa iba pang mga lugar sa ating bansa, napakadami pong mga kapartner na mga hospital ng DOH. At ng ating gobyerno, mga government hospitals especially, 'di ba? So papaano? So ano ba? Palaisipan lang eh. Galing ba ito sa Marcos Wealth or gumagana na nga ba ang Marcos Wealth? Kasi totoo po 'yan mga sangkay. Totoo na ito, kahit panuorin po natin mga sangkay ito.
totoo talaga na nag-i-exist ang Marcos Wealth. Alam naman po natin yan. Hindi po yan guni-guni. Gaya ng iniisip ng iba. Isipin nyo, sa dami ng pasyente sa buong bansa, paano masusustain yan? O ito, mga sangkay. Panoorin natin. Dokumentong nagpapatunay raw ang mga dokumento Pilipino. dito sa gym sa likod ng bahay nakatago ang mga dokumentong nagpapatunay raw na not guilty ang pamilyang Marcos tungkol sa questionableng mga kayamanan. Tingnan nyo kung gaano karami, mga sangkay, yung mga hawak nilang dokumento. You're entering the documents of the trial of the century. Oh. Here. 170 banks that Marcos deposited money on. Just to show you the bill of lading. How much is $240 million. Oh my goodness. Is it million? Billion? 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 240 billion? Only one shipment. And these are plenty of shipments. Mrs. Marcos, if we go by all of these, you are rich beyond compare. No, this will save the world. The world. The world. This is the reason why I want to survive. And it's not for me anymore. So, Mrs. Marcos, are you saying you're open to giving some or an amount of this one to the country, to the Filipinos? Not only the Philippines, but the world. Ngayon, mga sangkay, itong Marcos Wealth kasi, ano ito ginagagamitin daw po ito sa mga humanitarian programs, mga sangkay, at part po ito, itong ginagawa ngayon ni PBBM. Naalala niyo, mga sangkay, nung nakaraan lamang pumunta po mismo yung World Bank sa Malacanang. At ngayon na naman, nabalitaan po natin na may partnership ang World Bank at ang isang ahensya ng ating gobyerno na tutulong for humanitarian programs sa Pilipinas. Yung pinangungunahan ni Gatchalian, DSWD. Ayun. Ngayon, mga sangkay, pasyado lang talagang palaisipan. Kasi ito, umiiral to. Kagaya nito. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pinatutupad ang zero balance billing sa mga ospital. Diba? Pinapatupad. So, paano mangyayari yan? Paano nangyayari kung walang budget? Yung pagbisita sa Tacloban, Leyte, yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Eastern Visayas Medical Center o EVMC sa Tacloban City, Leyte ngayong araw. Misyon ng Pangulo, tiyakin na naipatutupad ang zero balance billing sa ospital. Kita nyo, mga sangkay, tiyakin. May nagbayad nga po dito, ewan ko, nasa 200 plus, 200,000 mahigit. Zero na po, wala na po siyang binayaran. So, paano napapatupad yan kung wala pong budget? So, sa tingin nyo, saan nanggagaling yung pera na pinambabayad dito? Sa bulsa na ba ng mga Marcos? Pulisiya ito sa ilalim ng Universal Healthcare Law na nagsasabing wala na dapat bayaran ang mga pasyenteng nako-confine sa mga pampublikong ospital. Di ba? So how come? Paano nangyayari yan, mga sangkay? O, kita nyo, ito pa. Isa pa sa nakapagtataka ngayon. Kasi nga po, kahit po yung utang ng Pilipinas, binabayaran. Binabayaran po ni PBBM, unang gobyerno natin. So, sobrang iwaga lang ngayon, no? Nung sabi dito, government pays record 2 trillion debt last year. Nakapagbayad ang gobyerno ng 2 trillion? Paano nangyari? Samantala yung mga naunang presidente, utang lang ng utang, hindi naman nagbabayad, kaya tumataas ng tumataas po yung kautangan. 'Di ba? O ano pa? O ito. Sandamakmak yung mga projects, kagaya po ng 200 na mga power plants sa pinapatayo ngayon ni PBBM. Ayan, no? Konstruksyon ng 200
power plants target matapos sa pagtatapos ng Marcos admin. Kita nyo mga sangkay? Mga power plants, 200 pinapatayo, sabay-sabay. Buti sana kung barya lang yan. Mga higanting project yan eh. O ano pa? Bigyan ko lang kayo ng idea mga sangkay. Papag-isipin ko kayo ngayon. Paano nangyayari ito? O, yung utang ng Burado mga... na ang 57 yung utang ng mga magsasaka, burado na. billion pesos na utang ng mga magsasakang Burado na ang 57 billion pesos na utang ng mga magsasakang benepisyaryo ng Agrarian Reform Program sa pinirmahang bagong batas. You see? So ngayon mga sangkay, anong meron? Yun lang naman yung baga mapapaisip ka. Ang tanong na iiwan ko sa inyo, saan nanggagaling ang pondo nito? Sa dami ng mga programs, proyekto na pinaglalaanan ng gobyerno natin, nagbabayad pa tayo ng utang sa Pilipinas. Paano masusustain o paano nasusustain ito? Saan nanggagaling ang pera? Galing ba sa gobyerno na wala naman dito palang budget na inilaan? O galing na sa bulsa ng mga Marcos? Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.